kakabantay natin. Mamatay na si Marcos! Ay! Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa may buhay at pinapangilantay ng Diyos na narito. Gusto ko maintindihan niyo, ako ay matandang, usually 70 years old na ako. Subalit sa pagmamahal natin sa bayan, kailangan na kayong manindigan. Ha? Hindi ako marunong reklamo, pero panahon na maintindihan natin ang tribo ko itong lahat. Araw-araw natin kinikita ko para sa tribo ko, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. So ngayon kami sa tribong mahandlinga, gumawag kami ng sistema na Pilipino gobyerno. Pilipino gobyerno sa pagkakumaga-korupsyon. At kami ay nagkakisa para inabas na rin ang mga nakatago upang patulungan ang bayan. Tribong mahandlinga upang tayo ay mag-isinay. Ako po ay magsutan, hindi ako sanay mag-grabe. Nandito na ako paano ikipag-kaisa sa lahat. At para malamdam yung ang tribong mahandlinga ay gumagawa ng Pilipinong gobyerno. We have the rights of self-governance, the right of self-determination. Ano ang ibig sabihin yan? Alam namin kung anong mabuti sa amin. The right of self-governance, number 4, Republic Act 8371. Ayan ang kalimbigan at kailangan ng espirituality ng gobyerno. Salamat sa tuloy tayo mabibigan mas itaon kailangan. Itutuloy natin ito sapagkat kami matahimik ang tribo. Pero gumagawa kami ng sistema na Pilipinong gobyerno, walang corruption. At sa pamamagitan ng paninindigan in accordance with law of domestic and international, we are preparing for a divine government. Pilipinong gobyerno. Salamat sa inyo lahat. Magandang araw. At kasamhabi. Mapayapa ngunit may paninindigan ang ating pagtitipon. At upang ipahayag po ang saloobin ng maraming mga retirees, men from the sector of the security, men in uniform dati, pakinggan po natin ang magiging pahayag ni retired Colonel Mitran ng Filipino Guerrilla Forces. Oh! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang armed forces! Mabuhay! Mabuhay ang Philippine National Police! Mabuhay! Sila ang kakabantay natin. Mamatay na si Marcos! Ay! Hindi, namatay na lang yung Marcos eh. Di ba namatay na? Si Lisa! Mamatay na Si Lisa mamatay na! Siya ang hudas sa mundong ibabaw ng Pilipinas. Lisa Masa. Dati nagkasama kami sa campaign period. Pero bago po simulan mga kaibigan, sinasaluduhan ko ang Philippine National Police, ang Armed Forces, ang security guard na dati kong mga kabaro. Dati mga kaibigan, kami ang nagsisecure sa mga nag-rally noon. Ito pala yung kalagayan ngayon. Na kung saan kami ang nagbabantay noon. Ngayon, ako naman ang nagsasalita dito. Bakit? Bakit? Pero gusto ko sana malaman ninyo, kasi mayroon nung nag-YouTube ako sa Makabayan Informative Channel, yun yung YouTube ko, Makabayan Informative Channel, may nagsabi, sir, hindi kita maintindihan, saan ka magpanik? Ang sagot ko sa kanya, simple lang, ako ay Pilipino, ay para sa Pilipino. Yun lang yun. Ngayon, ako ay Marcos Leales, by heart Duterte. Bakit by heart Duterte? Tapos, by heart Duterte because sa dami ng presidente na aking nasubaybayan, ang dati Pangulong Duterte ang siyang may tunay para sa mahihirap. Alam ka natin! At ang Marcos ay para sa mahirap. Yung senior, yung junior, kalaban ng mahirap. Ang mga
Alam niyo mga kaibigan, ano? Alam niyo kaibigan, habang ako'y naglalakad dyan kanina, nag-o-observe ako sa ating kababayan. Ano ang na-obserbahan ko? Ang na-obserbahan ko, mayroong nakangisi, may nakayuko, ano pa man. Pero may nababasa ako doon sa ngiti niya, ngiting aso. Ibig sabihin, nandito naman yung nagbubulo. Hindi nila alam, mga kababayan, tayo ay nagsasalita in behalf sa lahat ng Pilipino. 116 milyong Pilipino. Yan ang hindi naiintindihan ng ating kababayan. Nagsasalita tayo, mga kababayan, makinig kayo. Pilipino, makinig kayo. Ibinibuhis namin ang buhay namin para sa susunod na henerasyon sa ating mga apo. Salamat naman! Yun ang dahilan kaya ako nagsasalita nito, mga kaibigan. Hindi para sa akin, kasi baka bukas mamatay na ako. Di ba? Hindi ba? Mauna ang mga magnanakaw at mga mandarambong! Oo, mauna na ako sa pinakaw. Pero sabi ng Panginoon, Commander Bukay, Mitran, huwag kang munang pumanaw. Marami ka pang gagampanan sa mundong ibabaw na ito. At ginagawa ko po yun. Ginagawa ko ngayon. Yung aking asawa o aking pamilya, dati umuultra sila sa akin. Pero dahil kahit anong bigil nila sa akin, yung puso ko, pusong Pilipino, hindi ko kaya na ang kababayan nating Pilipino ay naghihirap at tinalapastakan ng ating kabalang bayan. Tama! Iyon ang hindi ko kaya. Kaya hinayaan na lang ako ng pamilya ko. Sabi ko, kung pipigilan niya ako sa bahay, mas mamamatay ako. Bakit? Kasi nakikita ko ang kababayan natin naghihirap. Tingnan niyo mga kababayan, bilyonong pesos saan napunta? Sa kaban at sa bulsa ng ating magnanakaw Pilipino. Romualdez, First Lady! Yes! Kayo ang gano sa Pilipinas! Karanta na kayo! Hinahamon kita, Speaker Romualdez! Pagsuntukan tayo! Pero sa labas ng Congress, sa labas lang ha. Bakit? Pagpasok ako, nakakontin ako, nakukulong ako. Pero libre naman yata pagkain eh. Libre, sir. Libre? Siyempre, may aircon pa. May aircon pa, oh. Okay, ipatawag niya ako sa Congress. Ipatawag niya ako sa Congress para magpakontim ako. Kasi libre pagkain naman. Sasamahan kita! Okay! Sasamahan ako ni Atty. Sama kayo, Atty. At saka, kung nasa kulungan ako, mas libre ng buhay ko. Secure na ako. Diba? Kasi may gwardiya na ako eh. Okay. Balik tayo sa totoong kwento. Punta na tayo sa totoong kwento, mga kaibigan. Nag-retired ako 2014. Nagsimula ako ng service sa bayan 14 years old. Nakipagbakan ako sa Mindanao. Nabuhay ako. 13 anyos ako nag-training ng military basic training. 14 years old, napalaman kami ng 3 araw, 3 gabi, 72 hours, 17 lang kami, 2 system, ako na isang system doon, at 15 special forces, 17 lang kami, ang kalaban namin ay 400 more or less na rebelde. Walang namatay sa amin, may natamaan lang. Si DNP, si Remigio Antonio, at ang mga rebelde, 75 ang namatay sa kanila. At 150 ang mga tamaan sa kanila. Ngayon, bakit ko pinikwento yun? Kasi nagugulat ako ngayon, sa edad ko ngayon, sa panahon ko ngayon, nagugulat ako. Bakit hanggang ngayon, nakikialam ako sa nangyayari sa bansa na dapat mag-enjoy ako sa aking retirement for 40 years na nagservisyo ako sa bayan, pero narito pa rin ako
naglilingkod sa taong bayan kasi nga hindi po kaya na ang kababayan natin niluloko, nilalapas tangan. Yun ang hindi ko kaya ako nagpatuloy. So yun mga kaibigan, 2014 nag-retired ako, nagpahinga ako ng 6 months yata. After 6 months, nag-ROTC trainers ako at saka reservists, trainers. Sabi ko, sa Rizal lang naman ito. Ibig sabihin, yung aking kalaman, matatali lang sa Rizal. Nag-isip ako ngayon, before the election, yung Pangulong Marcos, 2022, nag-organize ako ng Partner of Democracy, which is anti-corruption and anti-communism. Anti-corruption and anti-communism, mga kaibigan. So, tinulungan ko ang pagkapanalo ni Bongbong Marcos, Bangag Jr. More or less 6 million ang naitulong ko according to the report of my mga commanders on the ground. April 9, 2024, nag-declare ako in myself to withdraw my support to Bongbong Marcos. Nagkataon, nagkasalubong kami ni Captain Tado sa libingan ng Bayani. Kilala niyo si Captain Tado? Yes! Nagsusubaybay lang sa atin, kinakailangan, dili daw siya para sa ating bayan. Okay? April 9, 2024, nabuo kami ng Filipino Guerrilla Forces, which is also anti-corruption and anti-communism, and protect Filipino people. Protect our budget. Ito, lumilitaw na kami ngayon. So, paiksi ko na lang na kwento, ano ba talaga ang problema natin? Ang problema natin, yung nakawan sa gobyerno. Sino may gawa sa nakawan na may utak? Una, ang First Lady. Salamat yung dati. Tama ako ang sinasabi ng aking mga kapatid. Makialam, makibusisi, at magkaisa. At ang ngayon din ng ating mga kapatid na nandito. We open now the space, the time, lahat na gustong tulungan dito sa ating pagkikipon-kipon sa isa. Libre magsalita kung ano ang inyong nadamdamin, mga mensahe ng pagkakaisa. Dahil kahit iba-iba ang ating mga paniniwala, iba-iba ang ating mga reliyon, iba-iba ang ating mga prinsipyo, iba-iba ang ating mga pananaw sa buhay, kayaman, kahirap, pinukad, para sa pagmamahal sa ating bayan, magkaisa tayo. Dahil wala tayo bayan kita, Pilipinas lang. Dapat na, walang nakabot kung aling naman ang ating panamuhay dito. Kung naman ang mga pananaw ng ating mga panaulan. Dapat nandito na tayo sa bansa natin, magmahalan, kaisa, tutulong sa bawat isa. Yan, dapat tayong mga Pilipino. Huwag ninyong sabihin, nakitingin na lang tayo dyan. Lamas kayo, dyan sa kaluwat ninyo, sa kahit saan magkasutulungan sa lansa. Lumabas kayo, ipakita ninyo ang pagkakaisa natin sa mga nakita natin mga pag-aapi. So, yan yung pinapilito sa mga gusto nga pinagsasabihan. Kayo, Nicole. Magsalita kayo dahil nandito naman pasalamat tayo sa ating mga vloggers dahil sila ko ay mga followers yan. Umabot na sa milyon ang mga followers sa ating mga vloggers. Makinig kayo. Salamat. At mag-tips kayo na kayo mga vloggers. Pwede rin kayong magsasalita sa inyong mga koro-koro o observation. Yan. Kung sino yung mga viewers dyan ninyo, mga vloggers, pwede naman sila mag-react sa mga pakikisa ngayon. Sino ang susunod ang salita?
Si Ma'am Karen na pangulit. Ma'am Karen. Ito, kasama natin sa Marcos Alisjan. Andito, ito ang Marcos Alisjan. Marcos Alisjan at nakaalagan mga Inday. Okay. After nito ay mag-voice para sa sabay-sabay. Ma'am Karen, Okay. Marcos Alisjan. Marcos Alisjan! Nagrally namin last year. Before, sinagot ng kalikasan ng ating Pangulong BBM. That conclude, happy afternoon, Magsona. Kaya kami nandito sa mga negosyante. Papayag ba kayo na bumaba? Ang harapan ninyo, ang hindi kayo pinapasok ng mga tao mamimili. Di ba, taxpayer kayo? Yes. Nasa mga yung ating mga pinapay sa betching tax na yan. Hindi ba kami nagugula? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit hanggang ngayon wala kasagutan ang 9.5 billion na pagputol? Tama ba? Last time na yan eh. Di ba? Ba't tayong gawin tanga ng mga, nag-iimbestiga dito at alam na nangyari kung ano ang kasagutan. Pwede mong malaki. Arating. Di ba? Lahat namin kasi pag-buli ng PNDL sa Department Store nagbabayad dyan ng tax. Mahiya namin kayo. Ang dapat dito, pag nating buhay si Sara Iskaya na ngayon ang kanyang bahay ay inusog. Hindi natin gagawin yun. Di ba? Ang karapatan niya ay bigay natin, pero ang karapatan natin na nagilahin na nakakaiyan di ba? Yung kanila mga sasakyan. Hindi na silang hinigilapunan tapos, sila hook na pagkitasan. Kakain sila sa iskolan. Parang din ang isang kontraktor. Kakain sa iskolan. 750 na hindi doon paliga. Dalawa lang sila buhay, dalawa lang sila eh. Noon ay nagbabayad. Kung tinawag ba naman, bakit naman kayo nakikita ng mga taong bayan? Hindi na kayo numulit ka dito. Di ba? Sino ba na? Hindi na madurens. Nag-rally sa Congress ngayon. Nagkakali sa iba't ibang tugan. Pero ano nila? Ang mga project. Ang mga kontraktor. Dapat dito, bakit natin ang drug test? Nawala na yan. Nawala na ngayon at Pangulong DDM hindi mo sinasagot ang drug test. Kaya ako na papagsara niyo sa metano nila. Lumulupang ako sa sasakyan. Nawala na lang yun hindi na kailangan dito. Okay. At Marcos. Okay. Marcos. Marcos ka na. Marcos inside. Marcos inside. Marcos inside. Marcos inside. Marcos inside. Marcos. Always gonna die. Marcos. Di ka kailangan, Marcos. Sangot ka na ba yan? Yes, Marcos. Always gonna die, Marcos. Di ka kailangan, Marcos. Sangot ka na ba yan? Yes, Marcos, alis yan! Marcos, alis yan! Umalis ka na ito! Salit ka ng bayang! Di ka kailangan! Umalis ka na ito! Alis! Ayaw na! Ayaw, balik si mamaya! Ano orasan ulit? 5:15! Hinahayaan namin ang lahat ng mga tao dito sa Pilipinas na nandito sa Metro Manila. Punta kayo dito. Pabaya ang 5 isya. Sapat sa sumanda natin na unang bahagi ng pagdidipon ito, mga kababayan, worldwide mo nakikinig ng taong bayan. Malamat na ibang grupo ngayon na lumulusok sa Kongreso. Tayo naman po ay mapayaman lang. Kanwalan tayo, pero matatag o paninindigan. 5:30 in the afternoon, extra shrine.
boses ng mga Pilipino. Ang mga managit ng mga nuggets, mga laghards, pangingay, tubig, lahat po umutang kayo wala. Mamayamang magpikon, mapayamang magpapayag, pangon, sambayan ng Pilipino, sa uli pa ng programa, sabay-sabay na ipanawagan, Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! Marcos Romualdez resign! And then, gamitin na natin ang Pilipinas mong mahal. Led by using Ben Grande. Okay. Ready? Sing! Ang bayan ko'y tanging ikaw. Pilipinas mong mahal. Ang puso ko, ang buhay man. Sa iyo'y ibibigyan kung uling kong gagamanan na lagi kang paglingkuran. Ang langya mo'y babantayan, Pilipinas kong ilang. At the count of 5-1, mag-donate pa rin sa'yo for 1 minute. 5, 4, 3, 2, 1, go! Boss, ito boss! Boss, dito! Dito! Magandang tanghali mga kababayan at mga kaniniis. Ako po ay narito sa inyong harapan upang ipahayag at ipagbigay alam ang aking nararamdaman at nararamdaman ng sambayanang Pilipino sa kasalukuyan. Itong particular na sa flood control na di umano, ninakaw ng magpinsan. Umaabot na siya ng 1.3 trillion ang ninanakaw ng pamilya Marcos magmula noong 2022 hanggang ngayon 2025. So ngayon magre-release na naman ng panibagong pondo para sa 2026 na nagkakahalaga ng 6.76 trillion. Ganon katindi ang gobyerno natin sa kasalukuyan. Ganon tayo babuyin ng gobyerno sa kasalukuyan. At nung unang sunan niya, ipinagyabang niya na ang natapos sa flood control umaabot ng 5,500 at mayroon pang ginagawa ng ongoing na mga flood control sa iba't ibang lugar sa dako ng ating bansang Pilipinas. Subalit noong umabot ng 3 araw, bigla siya napaksik ni Corina. Doon unti-unti lumabas ang tunay na kasinungalingan ni Bubong Adik Drug Lord Marcos. Kasinungalingan na maghula sa talampakan hanggang kadunuduluhan ng kanyang buhok. Pagdating ng pangalawang suna, babalikan natin bigyan natin ang daan. Dito po tayo sa gilid. Mga kababayan, hindi po tayo pinapalis, kundi magbigay lang ng way. Dito po. Okay. Tapos na ng konti. Dito tayo, bigyan natin ng way ang ating mga kababayan para makalabas-pasok din po. Sir, i-move natin. Kasi request ito ng taga Robinsons din. Okay na. Sige, okay naman. Thank you, sir. Thank you sa mga PNP. Bigay po natin ng space. Napakadaan ng mga tao. Move lang ng konti, ha? Okay. Ipagpapatuloy po natin ang ating pagtitipon-tipon dito sa EDSA Israel. Ang tawag po nito, Black Friday. Ang masakit po sa atin, mga kababayan kong Pilipino,
Ang investigasyon ng Kongreso, investigasyon ng muro-muro, investigasyon ng mga adik at may mga drug lord pa dyan sa loob ng Kongreso. Ang nakikipagsapatan dyan, lalakas sa ngayon sa mga drug lord, magmula sa Kongreso hanggang sa Malacanang. Dahil sinutuloy natin, pati ko lang doon sa pundong nakanggit ko para sa 2026 nakuha ako 96 trillion. Ang tanong, mayroon bang nagawa noong unang pundo itong 2025? Wala. Ngayon, itong pundo sa 2026, aasa pa ba tayo na may magagawang mga kalsada tulay ng mga mga sirang talye, mga sirang flood control na ba pupunduhan daw ng panibago ni Bubong Adik Drug Lord Marcos? Ang nararapat dito guys, yung mga kontraktor na hindi nila pinagpatuloy ang kanilang mga project sa flood control, ipagpatuloy nila ang kanilang paggawa. Huwag na silang manginihuli ng panibagong pundo. Dahil yan ay hindi kasalanan ng mamamayang Pilipino o hindi kasalanan ng mga buhaya sa Kongreso at lalong-lalo na dito kay Bubong Adik Drug Lord Marcos na ang kanyang bakman na itong si Sekretary Bunuhan. Sila ang pasimulo sa mga pagnanakaw ng kaban ng bayan. Kaya po nilaririto sa inyong harapan na nanawagan na sana magkaisa na po tayo katulad po ng panahon ng kanyang aba na isang naging diktador, umor ng pagkananakaw na hanggang ngayon ito si Marcos Jr. minanan niya sa kanyang tatay ang mahing pagkamagnanakaw at mas masahol pa ngayon ang mga nangyayari kaysa noon sa panahon ng ama niya. Nananawagan talaga magkaisa po tayo, nananawagan kami na magkaisa at magising na ang mamamayang Pilipino. Dahil tayo inilulubog sa kahirapan, inilulubog sa baha, papatayin tayo sa gutom sa pamamagitan ng pagnanakaw ng Marcos administration at kasama ang kanyang pinsan na si Martin Tampalos Rose Romales. Maraming salamat at magandang tanghali sa inyong lahat na naririto. Si Bagay Oliver. Vice Barrage, Bagay Oliver, sabay-sabay. Para mag-cover tayo. Yan mga vloggers at mga... 1, 2, 3. Magandang umaga po, Assalamualaikum. Magandang umaga, Mga kababayan, ang tanong natin, panay ang banat nyo kay Vice President Inday Sara, ang confidential fund. Ngayon, pinatay na ng Supreme Court. Pero, ang mga congressman ngayon, nasan po sila? Mga nag-CRE sila. Umakas na! Dahil may panibago tayong issue, ang korupsyon. Dito, pera, walang humpay. Ano po ba yun? DPWH. Kaya pala, limpak-limpak ang mga kontrata na ginawa na galing sa mga congressman. Dahil hindi magagawa po ng mga kontraktor yan kung wala ang congressman. At sino po ba ang pumitirma ng mga budget na yan? Unang-una na ang ating Presidente BBM. Pangalawa, ang BBM. Magagawa ba nila yan? Bakit po ba? Pinapanatan natin lahat ng mga kontraktor. Pero sila po ay nagamit lang ng mga politiko. Ginamit lang sila. Naghati-hati sila ilang bilyon yan. Kaya tayo mga mayroong Pilipino, may karapatan po tayong magsalita at ipaalam natin sa buong mundo
nila ang impact na pera upang nakawin sa mamamayang Pilipino, especially tayo mga taxpayer. Lahat na nagpabayad ng tax, yan po ang napupuka sa bahay na yan. Ang ginagawa, mag-isip po tayo, lahat ng mga congressman sa iba't ibang distrito, picturean po namin yan, i-video namin yan kung talagang meron flood control. Dahil mismo walang baha sa Maynila, magkano ang flood control nila? Yung tatlong congressman, 2.4 billion. Yung isa, 1.8 billion. Yung isa, 2.1 billion. Pero anong nangyari sa Maynila? Bahang-baha. Sa probinsya, nananawagan po kami, kayong mamamayang Pilipino. Ipakita niyo po, videohan niyo po yan kung may mga project ang mga congressman. Dahil dapat po natin ipaalam sa mamamayang Pilipino at sa taong bayan at sa buong mundo na wala na talagang pag-asa ang mamamayang Pilipino. Kaya tayo po, nananawagan na magsama-sama po tayo, ipakita natin ang laban na to ay laban ng ating mga anak at mga susunod na henerasyon. Dahil alam natin na sobra na ang korupsyon, dapat pong managot ang ating Pangulong BBM. Dapat managot si Speaker Romualdez. Dahil lahat ng yan, hindi magagawa ng mga kontraktor kung hindi dahil merong mga nasa likod. Dapat managot yan. Secretary po yan. Ano, mag-resign na lang, tapos wala ka. Diba? Pag po tayo mag-focus sa kontraktor, mag-focus po tayo sa congressman at sa Pangulong BBM. At ang BBM, dahil sila po nag-release ng budget, sila nag-approve. Anong nangyari sa post-project na yan? Kaya yung pinapakita po natin, si Bibi Sara, ano yung budget nyo?